Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Anthony? Bago pa man ako makapagsalita ay sinihil niya ako ng halik. Gusto ko siyang itulak pero para bang nadadala ako sa bawat pagalo ng labi niya. Hindi ako makalaban at makapagprotesta. Hindi ko namalayan na tumutugon na din ako sa kanyang halik. Bawat halik niya ay may pananabik at pagnanasa. Para bang sinasabi nito na namiss niya ang mga labi ko. Pareho naming hinabol ang hininga nang huminto siya. Tinitigan niya ako sa aking mga mata at saka kumurba ang isang ngiti sa kanyang labi. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi dahil sa nangyari. Nagulat na lang ako nang halikan niya ako. Kaagad ko siyang pinalabas ng unit ko at sinigurado ko nakalakap pinto. Lasing siya. Naaamoy ko ang matapang na alak mula sa hininga niya. Stella? Hey! Nakikinig ka ba? Nabalik ako sa ulirat nang tawagin ako ni Jenny. Kasama ko silang tatlo ngayon at nandito kami sa bilihan ng wedding gown. Pero kahit kasama ko sila ay parang wala ako sa sarili. Ha? Count daw tol kong tugon. Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na napailing. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko at saka pilit na humiti. Okay ka lang ba talaga? Kanina ka patulala at lumilipad ang isip dyan. Wika ni Tony at tanibihan ako sa sofa. Si Lester naman ay kinukuhanan ng litrato si Jenny na nakasuot ng wedding gown na napili niya. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang, noong college pa kami. Tapos ngayon ay mag-aasawa ng isa sa amin. Naikwento sa akin ni Gary ang nangyari kahapon. Ayos ka lang ba? Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa hita ko. Nagpakawala ako na buntong hininga at saka pilit na umiti sa kanya. Yung totoo, Tony, hindi pa din siguro. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Chance mo na to, Stella. Pero may iba na siya, Tony. Ayaw ko makasira ng relasyon ng iba. Pero kaming napatingin kay Jenny na napakalawak ng ngiti habang pinagmamasdan ang sarili niya sa vanity mirror na nasa kanyang harapan. Ganyan siguro kasaya si Bea nung naging sila ni Anthony. Wika ko at ngumiti na mapakla. Oo naman. Lahat naman ng babae, ganun ang mararamdaman. Pero sa tingin mo ba, ganun din si Anthony? Dahan-dahan ako napalingon sa kanya nang seryosong nakatingin sa akin. Parang may pinahiwatig ang kanyang mga titig sa akin na hindi ko mabasa kung ano. Kahit kailan talaga ay mahirap basahin ang nasa isip ng babaeng ito. Akmang ibubuko ko ng bibig ko na mag-vibrate ang phone ko mula sa aking bulsa. Kinuha ko ito at binasa ang mensahe na kakadating lang. Nakita ko ang pangalan ni Gary na rumistro sa phone ko. Pinapapunta ka ni Anthony sa bahay nila. Nangunot ang noo ko saka nagtipa ng i-reply sa kanya. Bakit? Gusto niya daw makita ang design na ginawa mo para sa isusot niya. Matapos mabasa ay pinatay ko ng phone ko. Itinago ko ito sa bulsa ko at dali-daling tumayo. Napunta ang tingin nila sa akin. Oh Stella, aalis ka na agad? Si Lester na nagtanong. May trabaho pa kasi ako, sorry. Hindi ko muna kayo masasamahan ngayon. Bago pa man sila makasagot ay mabilis na ako naglakad papalabas ng shop at pumaran ako ng taxi. Dumaan muna ako sa kondo para kuhanin ang folder na may lamang mga drawing na naisip kong design. At saka na ako dumiretso sa address na sinend sa akin ni Gary. Huminto ang taxi sa harap ng malaking mansyon. Light pink and white theme ang kulay ng mansyon. 2 palapag ito at mayroong malaking pink na gate. Nagdoorbell na ako at ilang saglit lamang ay pinagbuksan ako ng gate ng isang matandang babae. Katulong siguro siya dito. Sino po sila? Tanong niya sa akin.
Pinapapunta po ako ni Anthony. Nakangiti kong tugon. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang pa ako. Siguro naman ay presentable ang suot ko ngayon. Anong pangalan mo, Iha? Stella po. Natigilan ako nang babating ko sana ang pangalan ko, pero naalala ko na nandito ako ngayon bilang designer niya, hindi bilang kakilala o asawa niya. Madam Stella po. Dito ka lang ha. Sasabihin ko lang kay Sir Anthony. Tumango naman ako at sa kanya sinarado ulit ang gate. Ilang minuto lamang ay bumalik siya at muling binuksan ang gate. Pasok ka, Iha. Tumuloy na ako at doon ko lang nakita ang labas ng mansyon. May fountain sa harapan nito at marami din puno sa gilid-gilid. Pinagbuksan ako ng pinto ng mga kasambahay at bumungad sa akin ang malawak na loob nito. Sasalubong agad sa iyo ang napakalaking sala. Sa gitna ay mayroong maraming hagdan papakyat sa pangalawang palapag. Sa kaluwang bahagi ay natatanaw ko ang kusina, habang sa kanan naman ay may sala. Tapos may bukas na pintuan, mukhang papunta sa bakuran. Maupo po muna kayo. Tatawagin ko lang po si Sir Anthony. Wika ng matanda at naglakad na papakyat sa hagdan. Umupo naman ako sa sopa at tahimik na naghintay. Maya-maya lamang ay nakarinig ako ng mga yabag ng paa na bumababa ng hagdan. Pagtingin ko doon ay sumilay sa akin si Anthony na nakasuot ng puting sando, kaya kitang-kita ko ang mga braso niya na halatang alaga gym talaga. Nakasuot siya ng itim na jogging pants at saka tsinelas na gray. Kahit napakasimple ng suot niya, kapag siya ang nagdala ay napakalakas pa din ang dating. Akala ko hindi ka na dadating. Wika niya at may binulong sa kasambahay bago na siya umupo sa kaharap kong sopa. Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa sandalan at saka nagdekwatro habang nakatingin sa akin. Hindi pa naman ako late. At saka first time kong pumunta dito, kaya nagtanong-tanong pa ako sa labas. Tugon ko naman habang umiiwas ng tingin. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pangisi niya, pero nang lingunin ko siya ay naka-poker face na siya ulit. So, magdidiscuss ka ba? O tititigan mo lang ako? Napakurap ako nang bigla siyang magsalita. Hindi ako magkaintindihang binuklat ang dala kong folder. Bakit ba nagkakaganito ako? Si Anthony lang naman ang karap ko. Pero bakit natataranta ako? Eto, kagabi ko lang to ginawa. Kung may gusto kang ibabago o ipadagdag, sabihin mo lang sa akin. Iniharap ko sa kanya ang hawak kong bond paper. Naningkit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang hawak ko. Can you please come closer? My eyes are blurry. Ano? Nanginginig na ang mga kamay ko. Hay, I said come closer. May inis sa tono ng pananalita niya. Kaagad akong tumayo at saka lumapit sa kanya. Bahagya akong yumuko at idalapat ko ang bond paper sa gilid ng mukha ko. Naisip ko kasi na bagay sa'yo ang ganitong style ng suit. Medyo maganda ang kulay na blue sa'yo at saka hindi naman masyadong kapit itong panloob mo, pero kung gusto mong ipabago ang kulay at style, open naman ako for suggestions and criticism. Wika ko habang nakatingin sa drawing na nasa bond paper at itinuturo ko ang mga details sa sinabi ko. Anong sa tingin mo? Maganda ba? Nanatili ang paningin ko sa drawing dahil pakiramdam ko ay nalalabot na ang mga tuhod ko dahil sa mga titig niya. Sobrang ganda, Stella. Halos mapatulan ako sa gulat na maramdaman ko mainit niyang hininga sa pisngi ko. Paglingon ko sa kanya ay parang mabubuwal ako sa kinatatayuan ko nang malamang ilang pulgada na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Nanatili kami sa ganong sitwasyon ng ilang segundo. Ang mga mata niya ay magaganda pa din kagaya noon, pero kakikitaan ng lungkot. Ano bang meron sa lalaking ito at ganito kabilis ang pagtibok ng puso ko? Dahil lang sa simpleng mga titig niya ay ganito ang nararamdaman ko. Sir, ito na po ang merienda niyo. Kaagad ako lumayo sa kanya
nang biglang dumating ang matandang kasambahay na nakatingin sa aming dalawa. May dala siyang tray na may lamang 2 baso ng juice at saka cookies sa isang pinggan. Just put it in here, saad ni Anthony habang itinuturo ang maliit na center table. Inilapag doon ng matanda ang tray habang nawawala ang tingin sa akin. Pinilit ko na lang hindi salubungin ang mga tingin niya at bumalik na lang ako sa pagkakaupo sa sopa. Nang makalis siya ay nilapag kong folder sa lamesa at itinulak para mapalipit ito sa kanya. I like the design and the color. Magaling ka nga talaga at hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Napalunok ako dahil sa huli niyang sinabi. Ayaw ko naman bigyan ng ibang kahulugan ang sinabi niya. Pero bakit ba iyon ang term na ginamit niya? Pwede namang, "You're really the best designer of Paris." Thank you, sir. Kukuhanin ko na lang ang sukat ng katawan niya para masimulan ko na. Saad ko habang kinukuha ang medida sa bulsa ko. Tumayo na din siya at saka ako naglakad papalapit sa kanya. Kahit medyo naiilang pa ay nagsimula na ako magsukat. Dumi pa ka, Anthony. Wika ko na ang braso niya ang susukatin ko. Nakailang lunok din ako habang nahawakan ko ang biceps niya. Kung pagkukumparin ko ang laki nito noon, talagang lumaki pa ito lalo ngayon. Nang ang bewang niya ang susukatin ko, ay para akong napapaso kapag lumalapat ang balat ko sa may bandang abs niya. Manipis kasi ang suot niyang sando, kaya bumabakat doon ang maganda niyang tiyan. Bahagya akong umupo para sukatin ang hita niya. Patuloy lang ako sa pagsusukat at pagsusulat sa maliit kong notebook. Nang madako ang tingin ko sa harapan niya, ay para bang may nakabukol doon. Napatingala ako sa kanya na seryosong nakatingin sa akin. Nakailang lunok na ba ako? Natutuyan ako na lalamunan. At saka, bakit bumukol yung ano niya? Sabay kaming napunta ang tingin sa isang nilalang na bumaba ng hagdanan. Nagliwanag ang mga mata ko na makita ang isang itim na aso na sobrang balbon na tumatakbo papunta sa akin. Si Botchik. Sinalubong ko siya at kaagad na niyakap ng tumalon siya sa ibabaw ng hita ko at sa kanya dinilan ang mukha ko. Hello, Botchik. Long time no see, baby. Inamoy-amoy ko pa ang balahibo niya habang hinahaplos ko ang likuran niya. Nakakatuwa siya. He miss you, wika ni Anthony at saka inulod ang kanang tuhod sa sahig habang isa naman ay pinatungan niya ng braso niya. Nakikigulo dun siya sa balahibo ng asong napakalikot. Mukhang namiss niya talaga ako. What's going on here? Paglingon ko sa may pintuan ay naroroon si Bea habang nakatas ang mga kilay na nakatingin sa akin. Naglakad siya papalapit kay Anthony na tumayo na. Ako naman ay pinakawalan si Botchik bago na din tumayo. What are you doing here? Matara niyang tanong habang magkakross ang braso. Pinapunta ko siya dito. Si Anthony ang sumagot. For what? Pinakita niya yung design na susutin ko sa ball. Nasaan? Kinuha ko ang folder na naglalaman ng drawings na nakapatong sa lamesa at saka ko ito inabot sa kanya. Basta na lamang ito hinila sa mga kamay ko at kaagad na binuklat. Kalmado lang ako habang pinagmamasdan siyang tingnan iyon. Maganda ang design ko kaya confident ako na hindi niya ito huhusgahan. Ngunit nawala ang ngiti ko nang bigla sang ngumisi at kinuha ang bond paper habang ang folder naman ay ibinagsak sa sahig. Ganito ba ang design ng isang designer from Paris? It's so ugly and I don't like it. Ipinakita pa niya sa akin ang gawa ko at kapag kuwan ay bigla na niyang pinunit mismo sa mukha ko. Let's say, halos magdamag ko yung ginawa. Bea! Nagdilim ang mukha ni Anthony at nakita ko ang pagkuyom ng kamao niya habang mahigpit ang kapit sa kanang braso ni Bea. Hindi ako nakapagsalita. Parang tinapakan niya ang pagkatao ko dahil sa kanyang ginawa. Hindi niya alam kung gaano ko tagal ginawa iyon
at pinag-isipan. Sa buong buhay ko, ngayon lang may sumira ng gawa ko. At mismo sa harapan ko. Hindi ko gusto ang design and color. Magsusot ako ng silver ball gown kaya dapat itorno mo ang susot niya sa damit ko. Magaling ka naman, di ba? Kayang-kaya mo naman sigurong gumawa ng bago. Naglakad siya papalapit sa akin habang matatalim ang tingin sa mga mata ko. Kahit na parang gusto ko na siyang sampalin at ipakain sa kanya pinunit niya, ay taas na ko pa din siyang hinarap at nginitian. I'm Stella Del Rosario, professional designer of Paris. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang pagsira sa gawa ko. Pero okay lang. Kagaya nga ng sabi niya ay magaling ako. I am not Stella Del Rosario for nothing. Ipapamukha ko sa kanya na kaya ko. Sure. Bukas, makikita mo ang new design at sisiguraduhin ko na hindi na yung mapupunta sa basurahan dahil mas maganda pa sa'yo. I'm sorry for disappointing you, Bea. Kinuha ko na ang bag ko na nasa sopa. Mauna na ako. Wala lingon ko silang tinalikuran at dire-diretso akong naglakad papalabas ng pintuan. Ganun na lang yun. Pagkatapos kong magsayang ng oras para pumunta at apakita ang ginawa ko, ay sisirain na lang ganun-ganun lang. Bakit? Sino ba siya? Kung makapagsalita siya, ay parang napaka-expert niya sa damit. At saka si Anthony, wala man lang siyang ginawa para pigilan ang babae yun. Siguro ituwang-tuwa pa siya dahil iginanti siya ni Bea sa ginawa ko sa kanya 3 years ago. Pumaran ako ng taxi at nagpatid ako papunta sa coffee shop. 1 cappuccino nga please. Saad ko sa babaeng nasa cashier. Agad naman niyang inilista ang order ko at naghanap na ako ng maupuan. Naupo ako sa bandang kaliwang sulok ng cafe kung saan walang masyadong tao. Nakatingin lamang ako sa glass wall. Hanggang ngayon ay hindi ko pa din matanggap ang ginawa ng babaeng iyon. Matapos kong mainom ang order ko ay lumabas ako ng cafe at sumakay ng taxi pabalik sa kondo. Ang totoo ay stress lang talaga ako sa nangyari kanina. Kailangan ko lang siguro na magpahinga. Pagdating ko ng kondo ay nagtaka ko dahil hindi ko nakita si Kay sa floor kung nasaan ang unit ko. Nabanggit niya kasi kapag medyo pahapon o hanggang gabi ay nasa kanin ng palapag siya, pero ngayon ay ni anino niya ay wala akong makita. Akmang bubuksan ko ng pinto ng unit nang biglang may lumabas mula sa kaliwang katabing pintuan kung saan ako naroroon. Nanlaki ang mga mata ko na makita kung sino iyon. Anthony? Kandautal kong tanong. Wala akong nakikitang pagkagulat sa mukha niya. Para bang expected na niya na makikita niya ako ngayon. O baka naman, plinano talaga niya. Anthony? Anong ginagawa mo dito? Sinandal niya ang kanang braso sa pader habang nakapamulsa at magkakross ang mga paa na nakatingin sa akin. Bakit Stella? Ikaw ba may-ari ng kondominium na to? Hindi. Pero bakit ka pa bumili ng kondo kung may bahay ka namang tinutuluyan? Pinagkross ko mga braso ko at humarap sa kanya. Hindi ko ugali makitira. At saka, hindi ka ba masaya? Araw-araw mo na ako makikita, Stella. Dahan-dahan ako napahakbang paatras nang unti-unti siyang lumapit sa akin. Huwag kang lalapit, Anthony. Binabalaan kita. Sigaw ko sa kanya pero parang wala siyang naririnig. Huminto siya, ngunit nagulat ako sa sunod na ginawa niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at isinandal ako sa pader. Ang sunod kong nalaman ay inangkin na naman niya ang mga labi ko. Ang mga nakakauhong niyang labi at ang nakaka-hypnotism niyang halik ay para bang umaakyat papunta sa utak ko. Ngunit biglang may rumistrong bagay sa isipan ko. Hindi tama to. Buong lakas ko siyang itinulak at saka sinampal. Nanatili lamang nakarap ang mukha niya sa direksyon kung paano ko siya sinampal. Medyo nakaramdam din ako ng hapdi sa palad ko. Ano ba, Anthony? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ba ito ginagawa? Humarap siya sa akin at kitang-kita ko
ang nag-aapoy niyang mga mata. Oo, Stella. Miss na kita. At hindi ko alam kung paano ka susuyuin. Baliw na ako. 3 taon, Stella. 3 taon kong hinintay ang makita ka at makasama ka ulit. Pero parang hindi ka naman masaya na makita ako. Unti-unting lumamlam ang kanyang mga mata. Umiwas ako ng tingin. Bakit? Hindi ba dapat nagagalit siya sa akin? Kinamumuhin niya ako? Bakit lumalabas na parang kinalimutan niya ang ginawa kong pananakit sa kanya noon? At ano naman ba tong kakaibang nararamdaman ko? Dapat nagagalit ako sa kanya. Anthony, di ba may asawa ka na? May diin sa pagkakasabi ko noon. Kahit na parang pinipiga ang puso ko, kahit na parang tinutusok ito, kapag mababanggit ko ang mga salitang iyon, ay kailangan kong tanggapin. Ano? Si Bea? Stella? Hindi ko... Tama na, Anthony. Pagod ako at gusto ko na magpahinga. Dali-dali ko siyang tinilikuran at pumasok na ako sa kondo. Nagtitimpla na ako ng juice ngayon at sisimulan ko na yung design na susutin ni Anthony. Dumiretso na ako sa sopa at ipinatong ang baso ng juice sa center table kung saan naroroon ang mga Oslo paper at color pencil na gagamitin ko. Sinimulan ko ng gumawa. Sinigurado ko na masasatisfy ng design ko ang standard ni Bea kahit hindi naman siya magsusuot. Inabot din ako ng halos 3 oras sa paggawa hanggang sa matapos ako ng naisip kong design. Nakaramdam ako ng gutom kaya naisip kong bumaba para kumain sa resto ni Adi na hindi naman masyadong malayo mula dito sa kondo. I hate you! Gusto mo bang makarating ito sa daddy mo? Napatigil ako sa akmang pagbukas ng pinto na marinig ko ang boses ni Bea na parang may kaaway. Si Anthony kaya ang kausap niya? Nakinig ako mula sa maliit na siwang ng pinto. Anong sabi mo? Anthony, nasasaktan ako. Napatutop ako sa bibig ko na marinig ko sigaw ni Bea. Ano kayang pinag-aawayan nila? Hindi kaya dahil sa akin? Let me go. Palalampasin ko tong ginawa mo sa akin dahil mahal kita. At kahit paulit-ulit mo akong saktan, hindi kita pakakawalan. Dinig kong wika ni Bea. Nakarinig ako ng mga yabag ng paa sa hallway at nahagip na mata ko si Bea na umiiyak habang papunta sa elevator siguro. Nang masigurado kong walang tao sa labas, ay binuksan ko na pintuan. Naabutan ko si Anthony na nasa loob ng unit niya habang nakakuyob ang kanyang kamao na nakatayo sa tapat ng bukas na pinto. Pansin ko din na parang namumulang pisngi niya. Malakas siguro ang pagkakasampal sa kanya ni Bea. Nang mapansin niya ako ay kagad niyang sinarado ang pintuan. Ako naman ay naglakad papunta sa elevator. Away mag-asawa nila iyon kaya hindi dapat ako nakikialam. Bilib din ako sa babaeng yun. Handa siyang magpakamartir sa isang lalaki. Kinagabihan ay napagpasyang kong puntahan si Anthony para ipakita ang nagawa kong design. Saka ko nalang siguro ipapakita kay Bea. Kumatok ako sa pinto at ilang saglit lang ay nagbukas ito. Bumungad sa akin ang topless na si Anthony. Parang natuyin ako ng lalamunan habang titig na titig sa katawan niya. Stella, ikaw pala. May kailangan ka ba? Napakurap ako na magsalita siya. Tumikhim ako at saka ngumiti. Natapos ko na pala yung new design. Ipapakita ko lang sana sa iyo. Tugon ko naman at ipinakita ko sa kanya ang hawak kong folder. Sige Stella, pasok ka muna. Nilawakan niya ang bukas sa pinto, kaya pumasok na ako doon. Sinarado niya ang pintuan at nagtungo sa maliit na kusina. Napansin ko ang maduming kubyertos na nasa lamesa. Kakatapos na lang ata maghapunan. Inilabag ko muna ang folder sa ibabaw ng lamesa na nasa sala at saka ako sumunod sa kanya. Kumain ka na ba? Nagluto ko ng beef steak
Baka gusto mong tikman. Hindi na, Anthony. Busog pa ako. Nandito lang talaga ako para ipakita sa yung design. Tumango siya at niligpit niya ang pinggan na nasa lamesa at saka nilagay sa lababo. Nag-away ba kayo ni Bea kanina? Hindi ko alam kung bakit yun ang naitanong ko, pero na-curious kasi ako. Pero baka hindi din naman niya sagutin, kaya bahala na. Napatigil siya at saka nagbuwan ng hininga bago ko harapin. Dahil ikaw nakuha kong designer. Itinukod niya ang kanang brow sa lamesa habang nakatingin sa akin. Ganun ba? Sorry. Dahil sa akin ay nag-away pa kayong mag-asawa. Ha? Stella, hindi kami mag-asawa. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Anthony? Naglakad siya palapit sa akin. Napalunok ako ng ilang pulgada na lang ang layo ko sa katawan niyang hubad. Parang pinagpapawisan ako kapag nakikita ko ang mapipintog niyang abs. Fake marriage ang kontrak naming dalawa. Ha? Pinakasal kami ni Dad dahil gusto niya maging business partner ang family ni Bea. Pero hindi pumayag si Mami kasi alam niya na hindi ko mahal si Bea. Ayaw niya siguro na maranasan ko ang nangyari sa kanila ni Daddy. Biglang naalala ko ang napag-usapan namin ni Tita Glenda noon. Pero walang nagawa si Mami dahil si Daddy talaga ang masusunod. Natuloy ang kasal namin pero akala ko'y mananihimik na si Mami pero hindi. Gumawa siya ng paraan para hindi maging legal ang marriage namin ni Bea. Hay, manang-mana talaga kayo kay Mami. Maloko pero matalino. Kami lang ni Mami ang nakakaalam nun. Dahil sa oras na malaman ni Daddy ang tungkol sa ginawa ni Mami ay baka palayasin sa bahay. So ibig sabihin, hindi talaga kayo mag-asawa? Sa wakas ay may nasabi din ako. Parang naistatwa ko sa kinatatayuan ko nang haplos niya ang kaliwang pisngi ko. Para akong nakukuryente kapag naglalapat ang mga balat namin. Oo, hindi ko siya mahal at may iba kong mahal, Stella. At nakasisiguro ako na siya lang ang babae na laman ng puso ko. Diretsong nakatingin sa akin ang mga mata niya pababa sa labi ko. Ilang saglit pa ay hindi na niya napigilan ang sarili at siniilan niya na mga halik ang mga labi ko. Mabagal lang pero ramdam ko ang pananabik niya. Sandali! Kumalas ako sa mga labi niya at nakakunot naman ang noo niya na tiningnan ako. Paano kung mahuli tayo ni Bea? Ngumisi siya at saka hinawakan ang labi ko. Are you willing to sneak around with me? Even we know that there's a consequences we might get? Because me, I'm willing to sacrifice everything just to be with you, Stella. Parang nag-uulap na ang mga mata ko dahil sa aking narinig. Ganun niya ba ako kamahal? To the point na kaya niya magtaksil sa daddy niya o kay Bea na hindi naman niya tunay na asawa. Naiinis ako sa sarili ko. Kasi hindi ako naging kasintapang niya noon para ipaglaban siya laban sa daddy niya. Pero ngayon, hindi ko na siya hayang lumaban na mag-isa. Sasamahan ko siya kahit anuman ang kahantungan ng ginagawa namin ngayon. I love you. So I will. Tugon ko sa kanya. Ngumiti siya at muli akong hinalikan. Hindi ko namalayan na nabuhat na pala niya ako at papunta sa kwarto at dahan-dahang inilapag sa malambot niyang kama na parang isang mamahaling diamante. Wala na akong pakialam sa maaaring mangyari. Ang tanging alam ko lang ay siya pa din ang laman ng puso ko kahit nasaktan namin ng isa't isa noon. Ngayong gabi, pinagsaluhan namin ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap mula sa kanya. Naging iisa ang katawan namin maging ang kaluluwa. At sa lahat ng iyon ay wala na akong pinagsisisihan.